Uwi na ako kasi nakasakay na si Pech. Uwi na ako. Kanina talaga paglabas namin ng bahay, talagang sasakyan. May dumadaan sa amin, 2 motor lang hanggang Maunlad, 2 motor lang kasalubong namin. Wala na talagang iba. As in, madilim pa doon sa may bandang KS 16 papuntang MS4. Super dilim. Kaya ngayon, uwi naman ako mag-isa kasi si Pete nakaano na, pinasakay ko muna bago ako umuwi. Tagal lang jeep, may jeep na dumaan sa amin, super puno naman, kaya nung nakasakay siya tsaka na lang uuwi. Ayan, may kasalubong naman ako, pero pa isa-isa pa lang yung kasalubong. Nakakatakot pag gabi. Pero dito nga side, dahil sa sobrang liwanag naman ang kalsada dito, parang nawala yung takot ko. Pero hindi pa rin maiwasan na wala si nanay, kawawa naman nanay. Kasakin ko sana kung papunta siya dito, kaso lang papunta siyang Maunlad, saan pa galing yun? Gabi na. Ay, gabi, madaling araw pa lang. Pinabayaan si nanay. Yung pagdating namin dito ng Cavite, yung mga dinaanan ko ngayon, mga talahiban pa yung ibang side. Ayun, ano na siya, may mga para akong nag-kursi. Kumusta na kaya ang bahay? Baka may kabalaghan na naman yung aking alaga doon. Araw-araw yun may ginagawa. Miss me yung asong yun. Daanan kasi dito may pa-bounce kaya ayan, maingay yung sa likod ko kasi walang saka nag-bounce ng ano, sabi pa ng alaga kong si Athena, Mimi, like a horsey. Like a horsey daw yung kwenta ng ano ko, e-bike, kasi sobrang ganda naman ng bata, kaya nagpa-bounce din sa likod para daw sa sumakay ng horsey, diba? Mingaw, oo. May pa isa-isang motor, sasakyan. Napawi na kasi ako. Lalo dito, bouncy. Lalo dito, burot-burot to. Oh! O, diba?
kurot-kurot yung ano. Kaya dito nga side, dahan-dahan lang. Kawawa yung e-bike ko. Ito mga bingi na naman yung manibela. Lagi na lang to naghahingi ng ano, paggawa sa bagay, donation lang. Pag nagpaayos ako sa manibela kasi ano na siya, kumbaga suki na yung paggawaan. Minsan hindi naman natanggap ng binibigay ko kasi galing naman na sa kanila. Kaso lang, syempre nahihiya din naman ako, binibigyan ko na rin. Pinilit ko siyang tanggapin yung kahit pang tinapay. Ngayon papagawa ko na naman to. Tumabingi na naman siya, nandito na naman siya sa may kanan, dahil sa daanan namin na luba, kaya nagkaganon siya. Si kuya ayaw lumusot, malawak naman yung gilid. Sa may kaunlaran. Oh, yeah. Oh, diba? Tumutunog-tunog din yung tricycle. Wow. Kuya, mauna ka na kasi hindi naman ako nagmamadali. Gising ako alauna. Tapos bumalik ako tulog. Nagising ako ulit alas 2:30. Yun. Nagluluto na ako noon. Kasi sabi ng bunso, aga siyang aalis. Ito ang nanay. Aga din nagising. Lapit na ako. Bakit ang daanan? Nakakasira ng ano. May mga hams-hams pa silang ilalagay. Kaya pailan-ilan lang munang sasakyan. Matawid na ako ng amin. Okay. Diba? Dito madilim na. Papasok na to papuntang amin. Oh, ewan ko bang Lancaster. Batay walang mga ilaw. May poste sila, ilan-ilan. Eh, ang ilaw, sobrang hina naman. Paano? Ang dilim, pauwi. Si ilan-ilan pa lang yung sasakyan na dumadaan. Kasi alas 4 pa lang. Alas 5 na. Wala pa rin mga sasakyan dumadaan. Pag may mga sasakyan, maliwanag yung daanan. Alam mo naman, on dilim. Ayan, may nasa lubong. Pailan-ilan pa lang.
na ako sa may KS17. Kopya. Papunta na akong KS17 ay 16 super dilim. Buti na lang nagdagdag ako ng ilaw sa aking kabayo. Ay nako, iilan pa lang mga pasahero. Daan na. Papasok na ako. Thank you po. Here na. Ito na ako sa amin. Wala pa sila, hindi nagsisimba ata. Okay, wait lang. Plus tayo. Okay. Whoop.